Nag-start ka mag-YouTube pero alam mo na ba yung mga requirements dito? Mga ma'am sir, bago mo po isipin kung magkano yung kikitain mo dito kay YT, at first, dapat alam po muna natin kung ano-ano yung mga requirements na kinakailangan dito para ma-monetize at makasahod kay YouTube. Ngayon, kung gusto mong malaman at gusto mo na talagang simulan kung ano-ano ba yung mga requirements na yun, panoorin mo lang ng buo ang video na to. By the way guys, kung wala pa kayong channel at nagbabala kayo, nagpaplano kayo na gumawa pa lang, paano ba ang proseso ng paggawa ng channel? Panoorin nyo itong video natin, may tutorial tayo dyan. Ngayon, kung meron na kayong channel, pwede na kayong mag-proceed para ma-meet yung mga requirements na yan kay YouTube at para ma-monetize. So ngayon, let's proceed. Ano-ano ba yung mga requirements kay YouTube at bakit ba importanteng malaman natin to? Unang-una, kapag hindi natin na-meet or na-reach yung mga requirements na yan kay YouTube, syempre hindi tayo sasahod. Diba? Hindi mo-monetize yung ating channel, hindi tayo magkakaroon ng ads. Alam naman natin na sa ads tayo kikita talaga at makakapag-earn ng maganda-ganda dito kay YT. So, paano tayo magkakaroon ng ads kung hindi natin marireach or makukuha yung mga requirements ni YouTube? Kaya napaka-importante nito, lalo na sa mga aspiring YouTube content creator. Mga ma'am sir, kung wala pa pala kayong YT Studio or YouTube Studio, I suggest mag-install po kayo niyan. So dyan kasi makikita natin yung ating dashboard, yung analytics ng channel natin. So para mabilis natin makita yung ating dashboard or ma-access yung ating dashboard at analytics. Ngayon mga ma'am sir, kapag nandyan na kayo sa inyong YouTube Studio, so for example na open yun na, so dyan yung makikita pag i-click nyo tong earn na nasa baba, kapag po hindi pa monetize yung ating channel, kapag kinlik natin yung earn na nasa baba, so dyan natin makikita yung progress ng ating channel. No, kung malapit na ba nating ma-reach yung mga requirements ni YouTube. Dyan makikita yung mga requirements or kinakailangan mong ma-reach para ma-monetize. Okay? I-scroll up ko lang pataas para ma-explain ko sa inyo yung mga requirements dito kay YouTube. So, dyan sa bandang baba, mga ma'am sir, dyan yun makikita yung mga requirements dito kay YouTube. Ngayon, baka malito kayo, bakit merong 500 subscribers na requirement? Tapos, meron sa bandang baba, meron namang 1,000 subscribers na requirement. Tapos, yung watch hour, dito sa bandang taas, 3,000. Pagdating sa baba, naging 4,000. So, ayan, i-explain natin yan. Kasi mga ma'am sir, dito sa bandang taas, yung makikita nyo na yan, na yung nauuna, diba? Yung 500 subscribers. And then, sa bandang baba niya, 3,000 valid public watch hours. Or di kaya naman, 3 million public shorts views. Ayan. Yan naman po mga ma'am sir, kapag na-reach nyo, pwede kayong makapag-earn. No, kapag nagla-live kayo, kapag once na gusto nyo nang mag-live, pwede na kayong kumita. Kapag na-reach nyo yung mga requirements na yan nasa bandang taas. So, paano kayo kikita? Kikita kayo sa pamamagitan ng membership, mga super chats, or shopping. So, for example, meron na kayong 500 subscribers, meron na kayong 3,000 public watch hours, or di kaya naman meron ka ng 3 million public short views. So, pwede ka nang makapag-earn through memberships, super chats, at shopping kapag nag-live ka. Ngayon mga ma'am sir, baka may malito sa inyo dito sa public watch hours and dito sa public shorts views. Okay? So, hindi po dalawa yan kailangan yung ma-reach. Pipili lang kayo kung saan kayo magfo-focus. Doon ba sa mga long form videos? Kung mga long videos, dito kayo sa public watch hours. Yan yung kailangan nyong ma-reach. Pero kung ang focus ninyo, yung mga gusto nyong i-content, yung mga shorts videos lang, so dito kayo magpo-focus sa requirements ng public shorts views. Basta pipili lang po kayo ng isa dyan, kung alin dyan, sa 3,000 watch hours ba or 3 million shorts views. So ako makikita nyo dyan, bakit yung sa public watch hours ko, so wala tayong progress dyan, 0, kasi wala akong in-upload na long videos dyan. Nakafocus ako mga shorts videos. Kaya yung may progress lang tayo or yung may value lang tayo is yung shorts views.
So, ayun yung magtatanong, Ma'am Jem, paano naman kami kikita or mamomonetize sa pagkakaroon ng ads? Or paano naman kami magkakaroon ng ads yung mga videos na ina-upload namin? So, ito naman yung requirements dyan. Kung gusto nyong magkaroon ng ads, yung bawat videos na ina-upload ninyo para mamonetize at kumita. Yung nasa bandang ibaba na requirements na may nakalagay na 1,000 subscribers and one of the following, 4,000 public watch hours or 10 million public shorts views. Yan po yung mga requirements kung gusto nyo magkaroon ng ads yung bawat videos na ina-uploads ninyo. Watch page ads or shorts feed ads naman for shorts videos. Actually kasi dati mga ma'am sir, isahan lang to hindi to magkahiwalay. No, yung makikita lang na requirements before noon is 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours or 10 million public shorts views. No, so ngayon pinaghiwalay na. So, kapag na-reach mo na yung 500 subscribers or 3,000 watch hours or 3 million shorts views, so, pwede ka nang ma-monetize through memberships, super chats kapag nag-live ka or sa shopping. No? Pero mga ma'am sir, it doesn't mean na magkahiwalay na mga requirements. Okay? Baka maguluhan kayo kasi baka iniisip nyo, na-reach nyo na yung 500, kailangan nyo pang kumota ng 1,000 subscribers ulit para magkaroon ng ads. So 500 subscribers na lang yung idadagdag ninyo kapag na-reach nyo na yung 500 subscribers na nasa taas para magkaroon kayo ng ads. Same with the watch hours and shorts views, kapag na-reach nyo na yung 3,000 watch hours or 3 million shorts views, so yung idadagdag nyo na lang para magkaroon ng ads yung mga videos ninyo. For example, sa watch hours is 1,000 watch hours na lang para ma-meet nyo yung 4,000 watch hours. And then, yung sa shorts views naman, kapag na-reach nyo na yung 3 million na nasa taas, so yung idadagdag nyo na lang is 7 million shorts views para total of 10 million shorts views kapag naman gusto nyo mag-focus sa mga shorts videos. So malinaw yan mga ma'am sir ha, wag po kayong malilito. Kapag na-reach nyo na yung mga requirements na nasa taas, idadagdag lang po yan doon sa requirements na nasa baba para ma-monetize kayo at magkaroon ng ads yung mga videos ninyo. Ayun guys, to those aspiring content creators dito kay YT na nadi-discourage, napapagalan, napapanghinaan ng loob kasi nga mabagal yung views, mabagal yung progress ng subscribers nila, ng watch hours nila, tagalan silang ma-monetize yung kanilang mga channel. Mga ma'am sir, sinasabi ko sa inyo, lahat naman ng mga content creator, no, especially yung mga hindi naman sikat, ay dumadaan dyan. Ako, personally talaga, based on my experience, pinagdaanan ko yan. Kaya naman, ibig sabihin lang yan, kailangan pa nating mag-effort. Kailangan pa talaga nating isipan yung mga content na ginagawa natin. Na once na magustuhan yan ng mga viewers nyo, once na may pumatok dyan sa mga viewers nyo, hindi yun na po problemahin yung mga watch hour na yan. Hindi yun na po problemahin yung subscribers nyo, yung views nyo. Kasi automatic na magkakaroon kayo ng views. Automatic na tatakbo yung watch hours ninyo and subscribers count ninyo once nagkaroon kayo ng mga organic viewers. So, paano yun? Sabi ko nga sa aking first video, na kailangan nyo magkaroon ng quality content. Kailangan nyo lang gumawa at mag-upload tuloy-tuloy ng mga quality content na sa tingin ninyo, panonoorin ng mga viewers ninyo. Or sa tingin ninyo, makakatulong sa mga viewers ninyo, meron silang makukuha na lesson, ideas, information. Sa ganun, talagang tatatak sa isip nila yung channel mo at mapapasubscribe sila at aabangan na yung mga videos na i-upload mo. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob, huwag kang madi-discourage kasi lahat tayo, dumadaan tayo dyan. Possible na hindi pa sa ngayon magka-come out yung talagang content na papatok sa channel mo, pero huwag kang hihinto. No, it doesn't mean na mag-stop ka na. So tuloy-tuloy lang hanggang ma-discover mo, hanggang makuha mo yung niche sa channel mo. And that's the time na ka na mahihirapang pataasin yung subscribers count mo, yung watch hour mo, 2 to 3 months, sinasabi ko sa'yo,
mamomonetize yung iyong channel. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong sa inyo yung idea na to, yung konting kaalaman, lalo-lalo sa mga aspiring YouTubers dyan. And sana mai-apply nyo to sa inyong mga YouTube channel. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. So, ayun lang guys. Have a nice day everyone. See you on my next video. Bye po!